I will be reading from the English Standard Version, pati na rin sa Magandang Balita Biblia. Please read actively yet quietly as I read the passages out loud. From Matthew, chapter 1, verses 18 to 25. Now the birth of Jesus Christ took place in this way. When his mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together, she was found to be with child from the Holy Spirit. And her husband Joseph, being a just man and unwilling to put her to shame, resolved to divorce her quietly. But as he considered these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not fear to take Mary as your wife, for that which is conceived in her is from the Holy Spirit. She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had spoken by the prophet. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God with us. When Joseph woke from sleep, he did as the angel of the Lord commanded him. He took his wife, but knew her not until she had given birth to a son. And he called his name Jesus. Mula sa Magandang Balita Biblia, Mateo, chapter 1, verses 18 to 25. Ito ang naganap nang ipinanganak si Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit, dahil isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit, habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki. At Jesus nga ang ipinangalan ni Jose sa sanggol. Blessed be the word of the Lord. Please be seated. Ang ating message ay manggagaling sa ating kapatid na si Frederick Paulo Tumacder. O come all ye unfaithful. Magandang hapon po sa ating lahat. Kuya po, yun po ata yung response song mamaya. Hindi po ako kakanta para sa ating lahat. Ayan. Pero bago po tayo pumunta sa mensahe na pinamagatang Responding to the Coming Savior, tugon sa pagdating ng tagapagligtas, manalangin po muna tayo. Let's all pray. Lord God, thank you sa hapon na ito na meron kaming pagkakataon na magsama-sama upang makinig mula sa iyong salita. Salamat, Lord, na maalala po namin ulit the wonderful story of Christmas and the gift
of your Son Jesus sa pamagitan po ng mga awitin at ng iyong salita. Samahan niyo kami, Lord. Hide me behind your cross. Nawa kayo lang po ang mag-glorify sa hapon na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. So, magandang hapon po ulit sa ating lahat. Yan. Good afternoon. Sino po sa atin ang first time mag-service ng hapon? O, talaga? Ay, merong iba. Ayan. Kami po kasi sa afternoon service, 3:15, ayan, nagpa-practice pa lang ang music team around this time. Ayan. Pero it's a wonderful opportunity to gather together para maalala po ang mensahe ng Pasko sa ating service. So sisimulan ko po ulit sa, as usual, mga tanong. Kung kayo mga kapatid ay iimbitahan sa isang Christmas concert or sa isang kantata bilang audience, no? Sasama po ba kayo? Sino po ang sasama? I guess tayong lahat dapat, no? Nandito kasi tayo eh. Kung audience lang naman, iimbitahan kayo, I think sasama naman tayo. Pero paano kung imbitahan na kayo na tumulong po sa logistics, no? Hindi lamang kayo audience, kundi kayo ay tutulong din sa pagbili ng costume, decoration, pag-prepare po ng pagkain, no? Sino sa inyo ang tutulong pa din, sasama pa din? Ayan, so take note po ha, next year, lahat yung nag-raise ng hands. Sila po yung kasama natin sa preparation. Pero, what if, no, hindi kayo pakiusapan, pero utusan na kayo. Utusan kayo na kumanta sa choir. Magkaroon ng solo performance. Or we include also merong yung acting, parang noon, no, ng birth of Jesus. Sino po sa inyo ang sasama pa din? Ayan, meron pa rin pong ilan sa choir. Ayan. So, I think po it's one thing to be part of the audience, no? If you're part of the audience, sometimes passive lang, no? Wala kang masyadong ginagawa, nanonood, nag-e-enjoy ka lang doon sa yung mga napakikinggan. So madali po maging audience. Or if you are a participant, somewhat you're involved, pero only to a minor degree, no? Minor lang yung role mo. Kaunti lang yung ginagawa mo. And it's another to be part of the main cast or yung choir mismo. Kung ikaw ay kasama sa mga bida, ikaw yung soloista, no? It's a totally different story because you now have a major role, no? At yung role mo affects the outcome of the entire event. And I think mag-agree kayo mga kapatid, no, na minsan mas gusto ng mga tao na audience lang sila. No? Kasi pag audience ka, no, wala masyadong hassle, walang trabaho, you just need to show up and to sit down and to enjoy. Sometimes, meron din naman pong okay sa kanila ang maging participant so that they could still connect with the community. No, meron silang kaunting involvement. But I think it's going to be a challenge to convince yung mga miyembro na maging bahagi na nung major role, main cast, or yung choir. Because this will now entail commitment, time, energy. No? So I think yun po yung pwede natin mapag-agrihan ng sama-sama. Pero sa hapon pong ito, no, parang ganyan yung nangyari sa ating passage. Sa Matthew 1:18-25. Si Joseph or si Jose, sa kanyang pong panaginip, may nangusap sa kanyang isang anghel. At you can think of the message ng angel as a command na ikaw, Joseph, sumama ka sa main cast. Sumama ka bilang isa sa mga main characters sa redemptive plan or sa kwento ng kaligtasan na prine-prepare ng Panginoon. Ang pag-utos na ito, pwede rin natin makita bilang imbitasyon or pagyaya. Makibahagi ka sa plano ng Panginoon. So you can just imagine siguro si Joseph, no? Initially, he was just trying to resolve what he thought was a very personal problem
No, akala niya, isang personal lang na problema yung kailangan niyang pag-isipan. And this involves yung kanyang mapapangasawa na si Maria. Pero kagaya po nung nabasa natin dito sa passage, he was about to be part of a bigger story. Mas malaking kwento pala yung kabibilangan po ni Jose. And this is because God called Joseph to be Mary's husband. No? Walang surprise po doon kasi yun yung kanyang pinag-iisipan. Pero connected doon, God was also calling him to be the Savior's earthly father. No? Maging amain ng tagapagligtas. And I think this is an extraordinary invitation. No? Sa mga kalalakihan, kung kayo po ay tinawag ng Diyos at sabihin, you will be the father of the Savior of the world. No? Ano pong mararamdaman nyo? Siguro ako single pa ako, so hindi ko po alam, Lord, no? Baka hindi pwede. No? But I think you will all agree, this is something na talagang extraordinary. No? Mapapaisip kayo. And makikita nyo, main character na talaga, major role ang paparating. So as we study our passage this afternoon, we will try to answer some questions. How did Joseph respond to God's call? No, ano yung kanyang tugon doon sa pagtawag ng Diyos? And what can we learn mula po sa response ni Joseph? And prayerfully, the response of Joseph will also prepare our hearts so that we can respond properly sa Lord, lalo na po at paparating na ang Pasko. And our response prayerfully will reflect the response of Joseph. So simple lang po, susundan lang natin ang kwento mula sa ating passage. Tingnan natin ang panimula, ang mensahe po ng anghel, ang tugon ni Jose, at mag-i-end po tayo sa isang challenge. Ano naman po yung ating tugon? No, kasi ganun po, no, whenever we listen to the message, sana maalala natin, ang pinaka-importanting bahagi ng message ay yung pagtatapos. Kasi doon nyo na po ia-apply kung ano yung inyong napakinggan. So tignan po natin ang ating kwento sa hapon na ito. Sa panimula, from verse 18, no, ano pong sabi diyan? Now the birth of Jesus Christ took place in this way. So ito po isa ring kwento nung kapanganakan ni Jesus. But I think this is a less popular na kwento. Hindi po ba? Ano po ba yung mga mas popular na kwento of the birth of Jesus? When Angel Gabriel spoke to Mary, no? Familiar po ba kayo doon? Noong nagpakita yung mga anghel doon sa mga shepherd, no? Familiar kayo doon? Yeah, I think more familiar. Yung mago, yung magi, yung tinatawag na tatlong hari, no? Pero hindi naman talaga tatlo lang. Familiar din po kayo doon, no? Yes. But this one, the personal experience of Joseph, I think this is not very familiar. For one, mas subtle, no? Mas low-key, at hindi siya ganun ka bongga, kumbaga. No? Kagaya ng sinabi po ni Kuya Angel kanina, wala namang mga ilaw, wala namang mga grand na voice, no? In fact, nasa panaginip lang nangyari. But ito po yung nakakatuwa dito, no? Even though this is only ordinary sa paningin ng iba, I think makaka-relate po tayong lahat. Why? Because ang buhay po natin, majority of the time, ay very ordinary din naman. Di ba? Wala po sa ating mga artista na araw-araw ay mayroong sumusunod na paparazzi. No? Wala din naman sa ating mga politiko na high profile. Most of the time, our lives are just subtle and low-key. Kaya I think we can relate to the experience of Joseph. And more than that, kailan po naganap yung pagpapakita o yung panaginip niya ng anghel? Sa gitna ng isang challenge. Sa gitna ng isang pagsubok. And I believe, ganun din po tayo. Makaka-relate dahil marami tayong pinagdadaan ng mga challenge at marami din tayong pinagdadaan ng mga pagsubok. So nagsimula po ang kwento natin sa tinatawag na betrothal. Yeah. So baka bagong word po. Who has heard the word betrothal before? Yeah. Meron din, no? Sa Tagalog, ang sabi doon ay magpapakasal na sila. No? Nakatakda silang ikasal.
Pero alam niyo po, during that time, ang betrothal, wala na po tayong ganyan ngayon. It's more powerful than an engagement. No? Kasi yung engagement, pwede pang ma-break, no? Tas wala pa masyadong kapalit nun, except siguro sa emotional na pain. Pero during this time, kapag ikaw po ay betrothed, para ka na rin pong kasal. Pero wala pang nangyaring sexual relation. So ganun po kataas yung betrothal. That's why when you're betrothed, ang kailangan para ma-break yung betrothal is also divorce. No? Kailangan kayo mag-undergo ng process ng divorce. So nakita po natin sa passage natin, nakatakda na pong magpakasal si Mary at si Joseph. Pero laking gulat po ni Joseph nang bigla niyang malaman na si Mary ay nagdadalang tao na. Buntis na siya. Some would say about 4 months, basing dun sa computation na nag-visit po siya kina Elizabeth. Ngayon mga kapatid, no, kung ganun po yung ma-experience nyo, no, bago pa man magkaroon ng sexual relations, ay buntis na yung mapapangasawa nyo sana, anong maiisip nyo? No? I think it would be last in your mind na maisip na supernatural pregnancy ito. Virgin birth ito. No? That would be the last in your mind. Instead, ang maiisip nyo, malulungkot kayo at maiisip na yung aking mapapangasawa ay merong kalaguyo. No? Siya ay nag-commit ng adultery. Meron siyang ibang lalaki. Tayo pong mga nagbasa na nung passage, alam natin that is not true. No? Mary did not commit adultery. What is true is yung far-fetched, no, na thought natin, that this was actually a supernatural conception sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu. Pero syempre, hindi pa po ito alam ni Joseph. Kaya hindi po natin masisisi na ang unang response ni Jose was to divorce Mary. No? Yan yung kanyang pinag-iisipan. Dahil akala niya si Mary ay nakiapit, ang kanyang response ay hiwalayan na lang si Maria. So, do you think this is a reasonable response? No? In a way, no? Baka yan ang reasonable na response. But despite this, makita po natin very righteous pa rin po si Jose. At very much concerned siya kay Mary. He was righteous or matuwid, most likely kasi believer pa siya o believer din siya ng Panginoon. And he showed this righteousness nung pinili po niya na makipaghiwalay kay Maria, pero secretly or quietly. Meron pa rin siyang awa or mercy kay Maria. Bakit? Bakit important na yung secret na divorce shows the righteousness of Joseph? Nung time na yan, mga kapatid, alam niyo po ba kung ano ang parusa kung ikaw ay napag-alaman na buntis tas hindi ka pakasal? Ang parusa is stoning to death. No? Babatuhin po yung babae publicly hanggang siya ay mamatay. No? Ganun kagrabe yung parusa. Now, at bare minimum, kung hindi man siya patayin, ipaparada siya publicly at ipapahiya. No? Parang sasabihin, itong babaeng ito nabuntis, pero wala pa siyang asawa. Pero yan po kagrabe, no? Yung kanilang parusa. Ayaw po ito mangyari ni Jose kay Maria. So even though he was hurting, no, he still chose to divorce her quietly. Kayo mga kapatid, kung mangyari po ba sa inyo ito, will this be your response? Magpapakita po kayo ng awa? Mananaig po ba yung pagmamahal? Or ang nasa puso nyo na ay galit? Paghingi ng hustisya? O baka paghihiganti? Ano po kaya ang magiging reaction nyo? No, tiyak ko po, maaring iba-iba ang response natin, pero mainam itong halimbawa ni Jose upang makakita tayo ng isang tugon na pwedeng makapagpaisip sa atin. So yan po si Jose. Nalaman na biglang buntis na yung mapapangasawa. At dahil po sa lalim ng kanyang pag-iisip, no, ano po ang nangyari sa kanya? Siya ay nakatulog. Probably,
he was so tired thinking of different scenarios that he eventually fell asleep. Pero in his dream, there was an angel of the Lord who appeared, and this angel of the Lord spoke to him. Alam niyo naman po ang angel, there are messengers from God, and usually, may dala-dala silang importanteng mensahe. No? Hindi ko po alam kung meron sa inyo ang binisita na ng anghel, no? Pero kung binisita kayo, for sure, the message will be very important. At ito nga yung experience po ni Jose, no? He had a supernatural angelic visitation. Now the question, ano kaya ang epekto ng pagbisita ng anghel na ito doon sa desisyon ni Jose? No, alam kasi natin, no? He was quite sure na makipag-divorce siya. But will the message of the angel change Joseph's mind? Yan po ang ating titignan. Sa second part ng ating kwento, ano ang mensahe ng anghel? This is from verse 20 to 23. Alam niyo mga kapatid, itong mensahe ng anghel, we can summarize it into 3 R's or 3 P's. No, depende kung Tagalog or English. No, if English, the angel gave Joseph a reminder of his identity, no, pagpapaalala kung sino siya. He also reassured Joseph in the midst of his fear, no, pinanatag niya yung puso ni Jose, and he shared about the redemptive plan o yung plano ng kaligtasan mula sa Panginoon. So, iisa-isahin po natin ito mga kapatid para ating ma-appreciate kung ano nga ba yung message ng angel. Una, reminder of identity. Sabi po ng anghel kay Jose, Joseph, son of David. Bakit napakahalaga na pinaalalang siya ay son of David? No? What do you remember about David? He is the man after God's own heart. No? Siya yung hari ng Israel who was very close to the Lord. But above all, David was the king na pinangakuan ng Lord na sa linya mo, magkakaroon ka ng descendant who will always be on the throne. Magkakaroon ka ng isang descendant na hari forevermore. And of course, we know, sino itong hari forevermore? Walang iba kundi ang Messiah, walang iba kundi si Jesus Christ. So when the angel told Joseph, you are a son of David, this is actually a reminder sa kanya, you are part of the main cast. You will be used to fulfill the promise of the coming Savior. Yan po yung una. But not only that, there is also a reassurance in fear. The wording of the angel, sabi niya, do not fear to take Mary as your wife. Pinapakita dito na Joseph was very bothered, no? Naliligalig siya sa sitwasyon na yon. Pwede nyo bang isipin, mga kapatid, ano yung mga bagay na pwedeng magbigay ng ligalig o fear sa puso nyo? No? Kung naisip nyo na, pwede nyo siguro i-times 10. Ganon yung nararamdaman po ni Jose. No, he was in a state of fear. Problemado po siya. But this is the reassurance and the comfort. Alam po yun ng Panginoon. Hindi ba nakakagaan po yun ng pakiramdam? The God of the universe knows kung ano yung pinagdadaanan at concerned siya sa pinagdadaanan ng kanyang mga anak. Kaya sinabi ko kanina, no, kahit na hindi ganun ka-popular yung kwento po ni Joseph, makaka-relate po tayo. Kasi when God called Joseph, he was in the middle of a big dilemma. Isang malaking problema. Para bang magpapasko si Jose at marami siyang pinagdadaanang challenge. No? I think this would correspond to many of us. No? Susuong tayo sa Pasko, susuong tayo sa bagong taon, at marami tayong mga daladalang challenge or problema. So it is very comforting to hear
ang Panginoon speaking through the angel, do not fear. No, huwag kang matakot. Do not fear to take Mary as your wife. This is an encouragement. Para bagang sinasabi ng Panginoon, ako ang bahala. Pero greater still, mga kapatid, ay yung pangatlo, God has given the redemptive plan. Yung plano at kwento ng kaligtasan. Para hindi po natin makalimutan, no, aanyayahan ko po kayong lahat. Basahin natin ng sabay-sabay ang verses 20 to 23. Kasi ito po nakapaloob ano yung plano ng kaligtasan. So mula sa MBB, let us read together. Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito'y kasama natin ang Panginoon. So ano po ang plano ng kaligtasan mula sa ating Panginoon? Mula sa propesiya ni Isaiah 7:14. There will be a sign, there will be a proof na nariyan na ang Emmanuel or tagapagligtas. And this is the virgin conception. Kasama na rin ang virgin birth. Isa pong berhen ang magdadalang tao, maglilihi ng isang batang lalaki. And this will be a miraculous birth, a miraculous conception. Kanino po natupad itong pangakong ito? Kay Maria. Si Maria na nagdalang tao, hindi dahil sa adultery, but because of the power of the Holy Spirit. At yung sinapupunan po na at yung sanggol na nasa sinapupunan ni Maria ay yung sanggol na napili. Siya yung inaabangan na Mesaya o Kristo o tagapagligtas. Tagapagligtas mula saan? Mula po ba sa problemang politikal? Mula ba sa kahirapan, economic issues? Mula sa mga social injustices? Mula ba sa mga sakit? I would say, siya po ay tagapagligtas mula sa root cause, sa ugat ng lahat ng mga problemang ito. At yung ugat na yon ay ang kasalanan. Ang kasalanan, yan po yung rebellion sa puso natin. Ayaw natin sundin ang Diyos, gusto natin tayo ang masunod. Yan po yung pusong bato. Yung pusong bato na sumusuway sa Panginoon. Lahat yung sinabi ko po kanina, no, hindi masama na i-deal yung mga yon. Political issues, economic issues, social injustice. Actually, kailangan makibahagi tayo sa mga yan. Subalit, kung hindi po natin ma-resolve yung ugat, hindi po natin mariresolba ang mga problemang iyan. Kasi po ang pinakaugat na problema ng ating mundo ay ang puso na hindi po nabago. That's why Jesus Christ came, and He came to change the hearts of people by saving and cleansing it from sin. No, kaya sinabi dito, no, siya ay naparito upang iligtas ang kanyang bayan mula sa kasalanan. So Jesus came and He saved His people from sin. At alam niyo pong you are part of God's people kung nananalig, nananampalataya, nagtitiwala kayo kay Jesus lamang at wala ng iba. Napakahalaga po ng salitang lamang. Because you put your faith in Jesus alone as your Savior. You don't trust in yourself, hindi po sa mabubuting gawa, hindi sa isang simbahan, hindi po sa isang relihiyon, kundi sa isang person, the Son of God, Jesus Christ, who came here to save us from our sins. At pagkapanganak nga po ng Panginoong Jesus, God was in our very midst. He came to represent God to us and us to God. Kaya parang tulay si Jesucristo para mailapit tayo sa Panginoon. Ganun na lamang po ang pagmamahal ng Lord na naparito siya, yung kanyang anak,
upang magbigay ng kaligtasan. Hindi ko alam mga kapatid kung napansin nyo, no? Merong diyang 3 titles or pangalan na binigay sa ating tagapagligtas. No? I hope by this time alam nyo na ang Jesus Christ, hindi po apelyido ni Jesus ang Christ. Okay? I hope alam nyo na by this time. No? Pero these are 3 names or titles and they summarize actually the plan of salvation. Christ, the anointed one, the chosen one, ang napili, ang hinirang na magligtas. Jesus, God saves, ang kaligtasan ng Diyos. Yun po ang ibig sabihin ng Jesus. At Emmanuel, no, Ayman, ang ibig sabihin ng pangalan mo, ang Diyos ay kapiling natin. God is with us. And if we put all this together, we can summarize God's redemptive plan as this one. God sends the chosen one, Christ, as His very presence in the world, Emmanuel, to save His people, Jesus, from their sins. Napakaganda po, no? Ipinadala ng Diyos yung kanyang napili upang maging presensya niya dito sa mundo na magbigay kaligtasan mula sa kasalanan. Yan po yung summary. And God was calling Joseph to take part dito sa redemptive plan. Tinatawag po ng Diyos si Jose at yung role niya sa redemptive plan was to be the father, the stepfather actually, of the Savior while He is here on earth. Maging amain ng Mesias habang siya ay narito sa mundo. At babalik nga tayo, no? Ano po yung tugon ni Jose? What was Joseph's response to this call? And what can we learn from this response? Nang sa ganun ay masagot din natin later on ang pagtawag ng Diyos sa atin. At sa huling bahagi ng ating kwento, from verse 24 to 25, makita natin ang response ni Jose. Sabi po sa passage, when Joseph woke from sleep, he did as the angel of the Lord commanded him. Nang magising po si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Ang tugon po ni Jose, he obeyed God's call. No? Tinanggap po niya yung kanyang imbitasyon na maging amain ng tagapagligtas dito sa mundo. And more specifically, may 3 bagay po siyang ginawa. No? Pinakauna, he took Mary as his wife. Pinakasalan niya po niya si Maria. And this is very important. Why? Because the presence po ni Joseph protected Mary from public ridicule. Imagine nyo na lang, no? Kung wala siyang asawa pero buntis, ang society will judge her. But more importantly, this also protected Jesus from public judgment. No? Dahil merong father figure, meron siyang ama, no? Hindi siya paparatangan na anak sa labas, or sa Tagalog, no, bastardo, yun yung tawag. Kundi titignan pa rin na anak talaga siya legally ni Joseph. And Joseph also refrained from sexual relations. Hindi siya nagkaroon po ng sexual relation kay Mary hanggang na-fulfill na yung prophecy ng virgin conception. And lastly, he believed that the child to be born is the Savior of the world. Kaya ang pangalan na binigay po niya ay Jesus. Jesus. God saves. So how did Joseph respond to God's call? He obeyed. He accepted the Lord's invitation to be part of the redemptive plan. Alam niyo mga kapatid, no, Joseph could have easily remained an audience. Pwede pong audience na lang siya. Kagaya ng ibang mga Hudyo, because they've been waiting for their Savior for millennia at hindi pa dumarating eh. He could have lost trust and hope and faith at naging passive na lang siya, like many Jews during that time. Or Joseph could have haggled. No? Pwede siya nakitawad sa Diyos. Lord, pwede bang participant na lang ako? Baka pwede pong, na lang ako, tito nung Savior. Or pwede po sigurong ninong na lang, basta wag pong father. He could have haggled. Pero nakita natin, when God called Joseph, when God invited him
to be the stepfather of the Savior, no? To be the husband of Mary, Joseph, without hesitation, embraced the role. No? Tinupad niya, sinunod niya ang pagtawag ng Panginoon. And that leads us, mga kapatid, sa pinakamahalagang bahagi ng ating mensahe. Our response. Ito po ba ay kwento lamang ni Joseph? Ito ba ay kwento ng kanyang obedience? Not precisely. Because yung mga Gospels po, no, Matthew, Mark, Luke at John, sinulat yan nang sa ganun lahat ng magbabasa. No? Pag nabasa nila at naintindihan nila kung sino ang Savior, they will put their faith or trust dito sa Savior na yan. So Joseph can be an example. But the call for him to be part nitong redemptive plan ay hindi po nagtatapos kay Jose. Lahat tayo ay tinatawag na makibahagi. Hindi lang bilang audience or participant, kundi kasama po dun sa main cast, dun sa plano ng kaligtasan ng Panginoon. Kaya mainam po na tanungin ang ating sarili, ano naman ang aking tugon sa pagtawag ng Panginoon? No, tandaan po natin mga kapatid, no, ang Christmas, hindi lang po yan about celebrations. No? Hindi po yan about Noche Buena lang or pagkain. Ito po ay taon-taon na pag-alala natin sa pagdating ng tagapagligtas, si Jesus Christ. At taon-taon, ito rin po ay reminder ng pagtawag sa atin. Remember the summary, no? God sends the chosen one as His very presence in the world to save His people from their sins. Ipinadala ng Diyos ang kanyang anak upang iligtas ang kanyang mga hinirang, ang God's people. That's actually a privilege sa bansa natin kasi taon-taon nare-remind po tayo ng pagtawag na yan. No, there are countries na wala silang celebration. So they might not even have the opportunity to be reminded that the Savior was born and the Savior was calling them to put their faith sa Kanya. Now the question, are we part of God's people? Kasama po ba tayo sa bayan ng Panginoon? If we have placed our faith in Jesus Christ, kung nanalig, nanampalataya, nagtiwala po tayo kay Jesus, kasama po tayo doon. Ibig sabihin, inamin po natin na si Jesus lang ang kayang magligtas sa atin. No? Emphasis ulit dun sa salitang lang. Hindi po yung relihiyon, hindi yung sariling gawa, hindi yung tradisyon, hindi mga ritual, kundi ang anak ng Diyos lamang, si Jesus. Siya lang ang kayang magligtas sa atin. Kapag tinalikuran po natin lahat ng iniisip nating makakapagligtas at nagbigay po tayo ng ating pananalig kay Jesus lamang, opo, kasama tayo sa mga anak ng Diyos. At kung tunay po tayong Kristiyano, no, like Joseph, it is good to ask, what can I do so that I will be able to share this message of salvation ngayong Pasko? Hindi lamang po sana as individuals, mainam din as a church. No? What can we do as a church so that we can share the message of salvation in our Jerusalem, no? Sa UP Campus, Judea, sa ating mga pamilya, no? Samaria, pag-uwi nyo po sa probinsya, and to the ends of the earth. Baka meron pong mag-a-abroad sa bakasyon. Pwede din doon. What can we do to share this message of salvation? Not just as individuals, but as a church. But, mga kapatid, no, if you are not yet sure of your relationship with God, this passage is also a call and an invitation from God. Tinatawag din kayo ng Panginoon na magtiwala, magsisi, ibigay ang ating pananalig sa Kanyang anak, si Jesucristo. One common misunderstanding is that because Jesus was already born and Jesus already died,
all of us are already saved. No? Common po yun na misunderstanding. At nung namatay si Jesus, napatawad yung kasalanan in the past. Pero yung kasalanan in the present and in the future, dapat kayo na yung magbayad. No? Common po yan na misunderstanding. Pero mali po yun na pagkaunawa sa biyaya ng kaligtasan. Hindi po Jesus Christ plus sarili mong gawa. That is actually pride. No? Parang sinasabi mo, hindi pa sapat si Jesus. Kailangan kong dagdagan yung ginawa niya. No, I think that is blasphemous at heart. This is not the gift of salvation. Ang gift po ng salvation, natatanggap ng mga tao na nagtitiwala kay Jesus Christ bilang nag-iisang tagapagligtas sa kanilang buhay. At ito ay ayon lamang sa grasya o sa biyaya na kaloob ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi ka nagtitiwala sa sarili o sa kahit na ano paman, mabuting gawa, relihiyon, ritual o batas, kundi kay Jesus lamang. Isinusuko mo ang iyong buhay, tumatalikod ka sa mga Diyos-Diyosan, at ibinibigay mo yung lahat-lahat sa Kanya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Kaya paulit-ulit po natin naririnig sa simbahan, no? This is about a relationship sa ating Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesucristo. At mga kapatid, maaring sa iba, paulit-ulit na, every Christmas, this is the message. But you must look at it as the grace of God. Because every Christmas, you are reminded of this wonderful gift. In fact, no, if you cannot find your full joy in Jesus Christ, baka po hanggang utak pa lang yung mensahe, hindi pa pumupunta sa puso natin. And that would be a big problem. Because kung nasa utak lang, wala sa puso, we might not have a relationship with God to begin with. So as we end, kunin po natin ang pagkakataon na ito na pag-isipan at pagnilayan. Habang inaalala natin yung tugon ni Jose, ngayong Pasko, ano naman po ang magiging tugon natin sa pagtawag ng Panginoon? Kung ikaw ay isang Kristiyano, ang panalangin ko, makiisa ka sa pagbabahagi ng mabuting balita. Kung hindi mo pa po kilala ang Panginoon, ito po ay pagkakataon na ikaw ay magsisi, tumawag sa Panginoon. No? Aminin mo ang iyong pagiging makasalanan. Hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. No? Manalig ka, magtiwala kay Jesus bilang ang nag-iisang tagapagligtas at tumawag ka sa Kanya. Hingin mo ang regalo ng kaligtasan. So why don't we take this time, mga kapatid? No? Let's close our eyes. No? And then as we talk to the Lord, kung ikaw man ay Christian na, hingin mo sa Panginoon ang kalakasan upang makabahagi ka sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Or kung hindi ka pa po sigurado, take this time as well na humingi sa Panginoon ng kalakasan upang manalig at manampalataya sa Panginoong Jesus. At gawin po natin yan habang pinakikinggan ang awitin na ito.